Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, meron na naman tayong panibagong loan applications na i-review dito sa ating channel. At itong loan applications na to guys, based doon sa kanyang mga reviews at sa kanyang mga feedbacks, napakaganda nga ng kanyang mga feedbacks. Ito daw is panibagong legit na loan applications. Syempre guys, subject for approval pa rin naman tayo in case na nag-apply tayo sa kanilang applications. It's either guys na pwede kang ma-approve at pwede ka ring ma-reject. So kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Bago natin simulan itong topic natin ngayon guys, gusto ko lang linawin na hindi ako sponsored nitong loan apps na babanggitin ko dito sa ating channel. Ito ay based lang sa experience ko sa pag-apply sa kanila. And by the way guys, kung naghahanap kayo ng mga loan applications na nag-offer ng 0% interest sa lang first na loan, may nilagay nga pala akong link dyan sa may description box at sa may comment section. But bago kayo guys na mag-proceed sa kanilang mga loan apps, make it sure na basahin nyo muna yung kanilang loan details, yung kanilang loan terms, pati na rin yung kanilang agreements bago nyo guys i-confirm yung loan nyo sa kanila. Alam nyo ba guys na almost 5 days na akong hindi nakakapag-upload ng aking vlog kasi nga naman sobrang busy ko talaga sa business ko. Kagaya nga guys nagbebenta ako ng mais kunyelo since mainit ngayong panahon. So nagbebenta nga ako ngayon, it's 40 pesos lang, ganun, each. Tapos, ayun, ako yung gumagawa, ako na rin yung nagde-deliver dun sa mga umu-order sa akin. And syempre, okay naman, nakakarami naman ako ng benta. At hindi lang yun guys, nagbebenta rin ako ng mga damit na ino-order ko talaga sa TikTok at sa Shopee. So, hindi ko talaga minsan napa-priority itong pag-vlog. Syempre, dahil nga sa nagbi-business ako, syempre ngayon guys, naghahanap talaga ako ng mga loan apps na pwede ko ngang pangpuhunan, pandagdag puhunan in case, 'di ba? Yung loan apps naman na legit at makakatulong sa akin. So, sinubukan ko nga itong loan apps na to kung ma-approve ako or makakahiram ba ako dito sa loan applications na to. So itong loan applications nga guys na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon ay ito ngang si Salmon, na sinasabi nila guys na okay daw siyang utangan at okay din daw yung kanyang interest at napakaganda din daw nitong si Salmon. So yun nga guys nung ginound ko nga yung kanyang application, sinubukan ko nga kung ma-approve ako or para masilip ko nga guys masilip ko kung okay ba talaga itong si Salmon na utangan. So yun, nung dinownload ko nga itong applications na to guys at inopen ko yung kanilang apps, makikita natin dito guys nakasulat dito, before we continue, we need access to contacts and device locations for fraud prevention, security, and analytics, while notifications are for reminders and marketing. So yun nga guys kailangan nga natin i-continue at i-allow yung hinihinging information nitong si Salmon, like yung contacts natin tsaka yung device location. At ito nga guys maglalagay tayo ng ating cellphone number na gagamitin natin sa kanilang applications. Tapos meron tayong ma-receive na SMS verification code na ilalagay din natin sa kanilang apps. At ito nga guys isa sa mga kinatuwa ko dito kay Salmon is meron siyang fast code kagaya ng kay Bilis at kay Tala, which is mas okay yun guys para mas private yung ating applications or yung ating account sa kanila. At meron din siyang guys meron din siyang login with finger scan. So, pwede tayong gumamit ng ating finger scan ng kagaya din guys kay Bilis. At dito nga guys maglalagay din tayo ng ating email address sa kanilang applications kung saan kailangan nating i-confirm yung ownership kung tayo ba talaga yung gagamit sa kanilang applications. So, dito nga guys magpipill up na tayo ng ating personal information. Mauna na dyan yung ating current address, yung ating province, city or municipality, barangay, street name, house number, yun. So yun. Then dito pa guys yung ating type of housing, length of stay, housing situation. So yun yung mga tinatanong dito sa ating address details. At ito guys magtatanong din itong si Salmon kung magkano yung total amount of money you get in a month. So magkano yung nakukuha nating pera in 1 month or yung ating monthly income. Pero kung wala yung monthly income, please pwede nating i-check yung nasa baba niya guys
So after nun, mapupunta na tayo dito sa ating main source of income. So dito guys, no, kung ano yung mga income natin or ano yung pinagkakakitaan natin, ilalagay lang natin or i-check lang natin dito sa kanilang apps. Like employment or contract work, freelancing or self-employed, business, remittance, pension, retirement, or benefits or others. So since ako guys, no, may business ako, kaya ang clinic ko na lang is yung self-employed. So chinek ko yun guys, then continue. Mapupunta na ako dito sa lang employment details. So, magtatanong siya kung isa kang overseas worker, since na ako overseas worker. Magtatanong din siya guys so, ng ating company name, at industry, length of employment, current job title, company contact number. So, yun yung mga tinatanong nitong si Salmon sa employment details. And ito nga guys, no, magtatanong din siya ng ating work address. Yung ating province, municipality, barangay, street name, yung mga yan. Pati dito, magtatanong ulit na naman itong si Salmon ng ating other source of income. It's either guys no, na sideline or part-time job, business, remittance or allowance, retirement or pension or others. Since ako guys, may business nga ako, so click ko lang yung business, then click continue. At isa guys no, sa mga nagustuhan ko nga dito kay Salmon is isa lang yung hinihingyang contact person or personal reference. Unlike sa ibang mga loan apps guys no, na mga tinatawag natin na mga loan shark, halos 5 yung hinihingi nila, samantalang dito kay Salmon guys, isang contact reference lang yung kailangan nila. So pag once na meron ka ng contact reference, click mo lang yung continue, mapupunta na tayo dito sa kanilang identity verification via face scan. So magpipicture na nga tayo ng ating selfie para makuha nila guys no, na ma-verify nila na tayo talaga yung gumagamit ng account sa nilang applications. At dito nga guys no, maglalagay din tayo ng ating mga valid ID na gagamitin natin sa nilang apps. Ito pala yung mga valid ID na ginagamit na pwede nating gamitin sa nilang apps: driving license, passport, postal ID card, Unified Multi-Purpose ID or UMID, Social Security System, tsaka yung ating PhilSys ID. So, yun yung mga valid ID na hinihingi nitong si Salmon. And after yun guys, napipicturean lang natin yun. Then automatic na siya guys, no. Once kasi guys na pinicturean na natin yung ID natin, automatic na malalagay na din dun guys yung ating pangalan, tapos yung ating ID number. So, ang pipilapan lang natin guys yung ating citizenship, gender, date of birth, tsaka yung ating place of birth. So, yun na lang yung mapifill upan natin sa kanilang applications. Then, after nun guys, yun lang, ganun lang guys, kadali yung applications nitong si Salmon. Pero ito nga guys, no, i-review pa yan nila after mong matapos na fill upan yung kanilang applications. Almost 2 minutes lang guys, no, na i-review yung applications mo kung approve ka ba or hindi dito sa kanilang apps. And after 2 minutes guys, no, nakuha ko na agad yung result kung approve ba yung account ko dito kay Salmon, kung makakautang ba ako kay Salmon. But sad to say guys, na-reject yung account ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ganoon naman talaga guys, no, hindi sa lahat ng pagkakataon na approve tayo. May mga loan apps na na-approve tayo at meron ding mga loan apps na na-disapprove tayo or na-reject tayo kahit naman na okay or kahit o gaano pa ka-okay yung account mo sa ibang mga loan apps like si Bilis. Nakakapagbayad naman ako ng maayos kay Bilis, kay SpayLater, yung mga yan. Kapagbayad din ako ng maayos kay Tala, yung mga yan. Pero dumadating talaga guys na once na mag-apply ka sa ibang mga loan apps, na-reject talaga tayo at kasama na talaga yan guys, no? So ayun, na-reject nga ako guys at kailangan ko ulit maghintay ng 3 months bago ulit ako mag-apply dito kay Salmon. At dahil nga guys na-reject ako, hindi ko na nasilip yung kanyang mga loan details, kung magkano lang yung ma-receive nating amount, kung magkano yung kanyang interest. So hindi ko na nasilip guys, no. So need ko ulit mag-apply after 3 months. Pero guys, no, sa mga merong loan dyan ng kay Salmon guys, please comment down below kung okay ba sa inyo, kung ano yung masasabi nyo dito kay Salmon na bagong legit nga daw, na bagong utangan ngayon. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking masusunod na video. Thank you guys, thank you for watching, see you on my next video. Bye!